Good morning here in Zurich. Good morning. Welcome to Zurich, ang pinakamalaking lungsod ng Switzerland. Isang makulay na sentro ng kultura at negosyo. Sa mga nakakamanghang tanawin nito at yaman ng kasaysayan, talagang isang perpektong destinasyon para sa lahat. Narito tayo ngayon sa Lake Zurich, isa sa mga pinakamaimpluwensyang likas yaman ng lungsod. Ang Lake Zurich ay umaabot sa kabuuang sukat na halos 88 square kilometers. Sa tabi ng lawa, madalas makikita ang mga tao na naglalakad, nagja-jogging o nagbabike sa ilang sa mga magagandang promenade na nagsisilbing daan. Zurich Lake. Ito yung Zurich Lake. Yan, buong yan. Zurich Lake. So pagdating mo dito sa Zurich, yan naman makikita mo kaagad. Kahit sa malapit ka lang naka-accommodation or ano. Basta within lang siya nasa center lang siya. So madaling hanapin siya, yung Zurich Lake. Ayan. Ang Lake Zurich ay mayaman din sa kasaysayan. Ito ang naging sentro ng ilang importanteng pangyayari mula pa noong gitnang panahon, kabilang ang pagbuo ng mga komersyal na ruta kapwa sa lupa at tubig. Mahalaga ang lawa sa kalakalan at transportasyon na nag-contribute sa pag-unlad ng Zurich bilang isang pangunahing lungsod sa Europe. Ganda dito, oh. Yun, oh. Ooh. May mga goose, ala. Ang lalaki talaga nila, oh. Oh, ala, parang aabot siya dito, oh. Oh. Nakatingin siya, kala niya papakainin siguro siya. Wala akong pampakain. Ang Zurich ay may malawak na sistema ng pampasaherong transportasyon. May trams, bus at train na madaling na-access para makapunta sa iba't ibang sulok ng lungsod. Para sa mga day tourist, magandang opsyon ay ang day pass kung saan makakapagbiyahe ka ng walang limitasyon sa isang araw. Napakadami nilang dito, tram. Pilipit, sabit-sabit ng dulo. Sa pangkalahatan, ang cost of living sa Zurich ay mataas kumpara sa ibang bayan, pero tumutugma ito sa kalidad ng buhay. Ang average na monthly rent para sa isang one-bedroom apartment ay nagsisimula sa halagang 1,900 Swiss franc. Marami sa mga taga-Zurich ang nagtatrabaho dito sa mga high-paying industries gaya ng finance, technology at healthcare. Ngayon, kung nais mo talagang makasalamuha ang mga lokal, tara na't bisitahin ang Co-op o Migros, dalawa sa mga pinakakaraniwang grocery stores sa Zurich. Ang mga supermarket na ito ay nag-aalok ng lahat mula sa karaniwang prutas hanggang sa delata at mga gamit sa bahay. Makikita mo dito ang mga lokal na produkto at kahit ang mga paboritong international items. Mabibili mo rin dito ang isa sa mga pangunahing staple ng Switzerland, ang keso.
kilala ang Swiss cheese sa buong mundo, lalo na ang mga variety tulad ng Emmental at Gruyere. Matatagpuan ito sa mga lokal na pamilihan o specialty cheese shops. Kaya kahit saan ka man kumain, sa cozy restaurant o mamili para sa sarili mong nilutong pagkain, ang Zurich ay nag-aalok ng masarap na lasa na sumasalamin sa yaman ng kanyang kultura. Isa sa mga pinaka-maimpluwensyang simbolo ng Zurich ay ang Grossmünster Church, na kilala sa kanyang 2 tower. Legend nga diba na si Charlemagne ang nagtatag dito. Bukod sa relihiyosong kahalagahan, ito ay simbolo rin ng Reformation mula sa ika-16 na siglo na nagbukas ng daan para sa mga pagbabago sa simbahan at lipunan. Tingin-tingin na lang, patingin-tingin. Di naman makabili. Narito tayo ngayon sa Bahnhofstrasse, isa sa mga pinaka-prestiyosong shopping street sa mundo. Dito makikita ang mga international luxury brands at designer boutiques. Ang kalyeng ito ay kilala hindi lamang sa mga taga-Zurich kundi pati na rin sa lahat sa buong mundo. At ng mga luxury brands. Makikita mo siya dito sa ano na to, sa street na to. Isa sa mga produkto na tunay na sumasalamin sa Swiss craftsmanship ay ang Swiss Army Knife. Madalas itong itinuturing bilang isang simbolo sa pagiging versatile at functional ng mga produktong Swiss. Kasama rin dito ang mga world-renowned Swiss watches na ipinapakilala ang sobrang kaalaman sa paggawa at presisyon. Huwag kalimutan ang mga paborito nating Swiss chocolates, nakilala sa kanilang creamy texture at natatanging lasa. Zurich's Old Town, tawag nila Altstadt sa kanila. Mula sa Bahnhofstrasse, bumalik tayo sa kasaysayan sa Old Town. Ang Altstadt ay puno ng makasaysayang gusali, cobblestone streets at mga maliliit na tindahan na puno ng karakter. Ang mga building dito ay ilan pa sa mga pinakaluma sa Zurich, kung saan ang ilan sa kanila ay nagsimula pa noong ika-13 siglo. Ang makasaysayang bahagi ng lungsod ay naglalaman rin ng maraming museums, art galleries at cafes na madalas binibisita ng mga lokal at turista. Sa paglalakad mo sa mga cobblestone streets ng Altstadt, mararamdaman mo ang diwa ng kasaysayan sa paligid mo. Ang mga gusali dito na madalas nilalagyan ng makukulay na bintana
ay nagsisilbing saksi sa mahigit na 9 na siglo ng pagbabago ng Zurich. Dito rin matatagpuan ang mga cafes, boutiques na nag-aalok ng mga handmade crafts at local products. Perfect ito para sa mga gusto maghanap ng unique souvenirs o simpleng tamang kape kasama ang kanilang paboritong pastry. Zurich ay isang napakagandang destinasyon, puno ng kasaysayan, kultura at mga oportunidad. Mula sa aktibong lifestyle hanggang sa mga pitak ng kalikasan, tiyak na magugustuhan mo ang bawat bahagi ng lungsod na ito. Salamat sa pagsama sa akin at umaasa ako na makapag-explore ka din dito sa Zurich sa susunod. See you on next adventure. Bye!